manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa inyo sa umagang ito, bagamat maulan, ay andoon po ang inyong pag-iingat sa amin papunta dito. Salamat po sa opportunity na kami po ay magtipon sa inyo pong pangalan. At sa amin pong pag-aaral ngayon, kayo po ang magpala nito. Kayo ang magbigay ng karunungan, ng gabay, ng kaunawaan sa amin pong pag-aaralan. Ang iba po naming mga kasama, ingatan niyo po sila sa daan. Sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Okay po, so review. Kung magre-review tayo, matatandaan niyo po ba yung nakaraang linggo? Ano po ang ating pinag-aralan last week tungkol sa Diyos? Ano po ang ating naging tema nung nakaraan? Meron po bang nakakatanda? God is unchangeable. Hindi siya nagbabago, ano? Oo, pero tayo po nagbabago. At sa katunayan, sa mundong ito, lahat ng bagay dito temporary. Agree po ba kayo doon? Lahat ng nandito sa mundo ay temporary. Walang forever dito, no? Maging ang mga damit natin lumuluma at nasisira. Yung mga bahay natin na tinitiran, kailangan ng repair. At darating yung time, baka kailangan na ng renovation. Sa mag-asawa, renovation din. Yung ating mga sasakyan, appliances, ganun din. Diba? Anumang gamit natin, nasisira, nawawala. At minsan kailangang palitan. Yung katawan din natin nagkakasakit at kailangan ng atensyon, kailangan ng medication. Kaya lang, merong time na minsan nagkakasakit tayo, sasabihin natin terminal sickness, at kailangan na nating tanggapin kung minsan na we are on our last lap. Yun na yung at maganda rin yung kasi katulad ng sabi ni Dennis last time sa mensahe niya, o ni Marlon, o sino man, nalimutan ko na. Ay, si Mark, yun ang entrance natin, pintuan sa Panginoon. Ang atin pong paksa ngayon, patungkol sa ating Panginoong Diyos, ay God is eternal. Tayo po temporary, pero ang Diyos eternal. At minsan ang hirap isipin no? God has no beginning, He has no end, or succession of moments sa kanyang being. Yes, po. And He sees equally, vividly, buong events. Ang history natin, from beginning to end, kita niya. At nakikita niya na para bagang iisang panahon lang. Parang ang hirap isipin, na magmula noong simula hanggang sa huli, kita ng Diyos, nakikita ng Diyos. And He acts accordingly. He acts accordingly sa mga bagay, sa mga events na nangyayari sa atin. Sometimes, ito pong turong ito, doktrina, ang tawag po nila ay God's infinity in respect to time. Ibig sabihin, wala siyang katapusan, wala rin siyang pinagmulan. Infinity. From infinity past to infinity future. Parang ang hirap isipin, Meron bang gano'n? Infinity past, infinity future. Ang Diyos, andoon na. Andoon na. Pero tayo, we are placed in a time. Kumbaga, we were placed in a time capsule, sa mundong ito. Pero siya, wala siya doon. He is timeless. So, God is eternal. God is timeless. He has no beginning, He has no end. Tingnan natin po ito. Psalm 90 verse 2. By the way, meron po akong handouts, pero bibigay ko na lang po mamaya pagtapos. Para pagkatapos po ng lesson. Psalm 90, mga awit, 9 po, talatang 2. Psalm
sa pinakagitna ho ng Bible natin, yung mga awit, kapitulo 90 o 90, verse 2. Sige po, sino pong unang nakakita? Pakibasa po. 90 verse 2. Opo. Before the mountains were born, how you brought forth the whole world, from everlasting to everlasting, you are God. Tingnan nyo, from everlasting to everlasting, you are God. Bago pa nabuo ang mundo, ang mga bundok, o ang mundo, bago pa ito ipinanganak o nagsimula, from everlasting to everlasting, you are God. Isa pa po, Job, halos katabi lang po, Job 36, verse 26. Sa aklat po ng Job. Bago po yun ng mga awit, yung Job. 36 po. Tingnan na, verse 26. Sige po, kahit po sino. Job 36, 26. Sino pong babasa? Sige po. Tingnan nyo, ang kanyang mga taon, hindi mabibilang. Hindi natin masusukat. Kasi hindi nga siya nakapaloob sa panahon. Yun ang ating nakita nung nakaraan. Isa pa, yung nabanggit ni Ate Che, Revelation 1:8. I am the Alpha and the Omega, says the Lord God. Who is, tignan nyo to who is, who was, who is to come. Who is present, who was past, who is to come. So, sakop niyan lahat, di ba? Sakop na niyang lahat. The Almighty. Isa pa po, sa Jude 25. Sa Tagalog, hindi maganda yung pangalan niya pero Judas, sa Jude 20, verse 25. Sabi niya dito, to the only God, our Savior, through Jesus Christ our Lord, be glory, majesty, dominion, and authority. Tingnan nyo before all time, and now, and forevermore. Amen. Before all time, bago pa nagkaroon ng panahon, nandoon na siya. So God is eternal. Itong mga binasa natin ay nagpapakita po na God has always existed. Andoon na siya. Even before there was time. Kahit pa, bago pa merong panahon. Ang hirap pong isipin, kasi tayo lagi tayong nasa oras ang isip natin. Pag birthdays, sineselebrate natin. Minsan ayaw na nga natin dahil sobra-sobra na yung birthday natin At lumampas na tayo sa kalendaryo. Kaya minsan tumitigil Ilang taon ka na? 30. Pero lampas ka na dun Lampas na sa kalendaryo. Minsan ayaw na natin sukatin. Pero siya hindi hindi natin masusukat. Ang being ng Diyos sa kung sino siya. At sabi rito, He does not have succession of moments. Yun bang mga moments na nagbabago siya? Nanganyo. Ako dati, maniwala man kayo't hindi, makapal ang buhok ko, saka medyo maitim. Ngayon, hindi na, Yung mga kabataan, tumatawa, darating din kayo dito. Nagbabago tayo May mga moments tayo na nagbabago. Ang Diyos, hindi ganon. Wala siya, hindi natin siya pwedeng sabing, although sa Bible, figuratively speaking, ang tawag sa kanya, the Ancient of Days. Parang Ancient of Days. Sabi sa Old Testament. Pero yun ay figure of speech lamang pagsasabi na noon pa man
nandoon na ang Diyos. Ano? He is always present. Even in the past, even in the future, ay para bagang present pa rin yung mga bagay na yun. Kaya masasabi natin, God sees all time, kita niya ang lahat, equally vividly. Nakakatakot din no? Kasi ibig sabihin, nung pinanganak ka, at yung buong buhay mo, hanggang sa panahong kuning kanya, kita niya. Hindi lang ikaw, lahat tayo. Bawat isa sa atin, kita niya yung panahon natin. Kaya nga, sabi ng Bible, redeeming the time because the days are evil. Ibig sabihin, lubusin mo yung panahon mo dito. How do you spend your time na binigay ng Diyos sa'yo? Kita niya Kita niya paano mo winawaldas. Forgive the word, winawaldas yung oras mo. Maikli lang ang buhay dito, di ba? Maikli lang po. 90 plus, 70 o 80. Pero ngayon, karamihan, may na-stroke na anak 30 years old Dahil sa mga kinakain na processed foods, kaya hindi natin alam. Huwag nating sayangin yung buhay natin kasi sabi rito, kita ito ng Diyos. Kita niya ang lahat. Kita niya beginning and end ng ating buhay. Tignan niyo, Psalm 90 verse 4. Psalm chapter 90 verse 4. Yes. Sige po, kuya. Memorize niyo po. Sige. Grabe, no? 1,000 years. Isang 1,000 years. Sa atin, ang haba na nun. Pero sa kanya, parang kahapon lamang. Nung matapos yun, parang kahapon lang. Katulad lang ng lirilo sa gabi. Parang natulog ka lang, ganun. Parang natulog ka lang, yun lang yung sa kanya. Kasi hindi kita, ibig sabihin, kita ng Panginoon lahat. Kasi outside siya doon, kita niya lahat. Tayo hindi po natin alam Hindi nga natin alam yung mamaya kung ano mangyayari. May bagyo ngayon, paglabas mo dito, alam mo ba yung mangyayari sa'yo? Hindi mo hawak Pero ang Diyos kita niya At alam mo ba yung gagawin mo mamaya? Minsan iniisip mo, ito gagawin ko pero biglang nababago, di ba? Ang Panginoon, alam niya yon. 2 Peter 3:8. Ito ba po? Sino po? 2 Peter, sige. Yes po. 2 Peter 3:8. Po, sa New Testament. 2 Peter chapter 3 verse 8. Sige, pakibasa. Grabe, no? Isipin mo yon Yung one day, parang 1,000 taon, 1,000 taon sa kanya. Yung 1,000 taon, parang 1 araw lang sa kanya ang lumipas. He is, at sabi rito, yung nauna, tignan nyo, do not let this one fact escape your notice. Ibig sabihin, pansinin mo ito, pahalagahan mo ito. Kasi ang Diyos, kita niya ang lahat. Walang nawawaglit sa Kanya. Sa Kanyang isipan, sa Kanyang paningin. Tayo, minsan nalilimutan natin kung ano yung nangyari sa kanina o kahapon. Di ba? Ang bilis nating malimutan Siya hindi. Kita niya at alam niya at hindi niya nalilimutan. Yun ang mabigat doon. Sa atin minsan, napatay, lalo ngayon umuulan, napatay ko ba yung Napatay ko ba yung kalan?
O baka mamaya hindi. Pag uwi mo, wala kang nang uuwian. Yes po. Ayan, meron bang makaka-translate nun? Ha? 47 years. Kasi 4 score no? 40. 7 years ago. Yun ay history. Pero sa Diyos, kita niya yun. Kita niya yun. Nothing escapes His notice. Tapos babasahin ko na lang po Isaiah 46 verse 9 and 10. Sabi po, remember the former things of old, for I am God and there is no other. I am God and there is none like me, declaring the end from the beginning and from ancient times, things that are not yet done. Hindi pa nangyayari, dinideclare na niya kasi kita nga niya, nakikita niya, alam niya. My counsel shall stand and I will do all my pleasure. Ngayon po, ano pong kahulugan nito sa atin? Kung kita po niya ang buhay natin, kita niya yung mga mangyayari sa atin, hindi ba dapat lalo tayong maging mas lumalapit sa Kanya sa panalangin? Kaya nga, sabi, lean not on your own understanding, di ba? In all your ways, acknowledge Him. Ano po yung kasunod doon? And He shall direct your paths. So how dare we? Nakakala natin, paplanuin natin ganito, ganyan. Kaya natin na parang wala ang Diyos. Hindi. Tayo nga ang hindi natin alam yung mangyayari. Mas lalong kailangan natin ang tulong at gabay niya. Mas lalong dapat tayong lumapit at manalangin sa Kanya at humingi ng gabay. Yun po yung pinakapunto nitong pag-aaral ngayong umaga. Kung nung nakaraan ay tungkol sa ano na nga yung application natin nung nakaraan, sino po nakakaalala? Nalimutan ko na rin po eh. Pero ngayon naman sa panalangin, paghingi ng gabay sa Panginoon. Kasi alam niya ang lahat ng nangyayari, alam niya yung mangyayari pa. So we need to go to Him, conscious na alam niya at ipagkatiwala natin kung ano man yung mangyayari. Yes, with all your heart. Yeah. Yes. 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 Tama. Yes. Yeah, yung mga nangyayari lang kung sarili mo lang tama kaya ito. Pero alam ng Diyos. At dahil alam niya at kita na niya, tayo hindi natin alam eh. Siya kita niya lahat. Ipagkatiwala natin ang buhay natin sa Diyos. Diba? Kaya Romans 12:1, diba? Siguro tingnan nga natin yun, Romans 12:1 and 2. Sino nakaka-memorize po? Romans 12:1 and 2. Opo, Romans 12 po. 1 and 2. Alam ko, memorize ng marami sa atin ito eh. Kaya dapat po, ang ating gawin ay samantalahin natin ang buhay natin. Sabi, therefore, I urge you, brethren, by the mercies of God, to present your bodies a living and holy sacrifice, acceptable to God, which is your spiritual service of worship. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may prove what the will of God is, that which is good and acceptable and perfect. Para malaman natin yung kalooban niya,
sa buhay natin, sa mga hinaharap, ipagkatiwala natin ang buhay natin sa Kanya. Ibigay natin sa Kanya. At dahil po dyan, mga kapatid, do we really affirm? Dapat ito po, no? Gusto ko lang basahin, Galatians 4, 4 and 5. Na ang Panginoon, dahil kita po niya ang lahat eh. At dahil doon, may plano na rin siya. May sasabihin natin yung meron siyang sovereign will. Hindi natin kita yon. Hindi natin alam yon. Pero alam lang natin yung ipinaalam na niya sa atin, yung nandito sa Bible. At isa doon ay yung pangako niya ng Mesiyas, ng tagapagligtas. Sinabi na niya yon nung beginning pa, no, sa creation, kay Adan at Eva. Pero hindi alam kung kailan yon. Pero merong very interesting na verse, Galatians 4, 4 and 5. Tignan nyo to. When the fullness of time has come. Tignan nyo, when the fullness of time, ibig sabihin nung tamang kapanahunan. Tama ba yung Tagalog ko? Nung tamang-tama, ibig sabihin, pwede niyang ipadala dito, pero merong set time na nakita siya sa kabuuan ng time, ito ang tamang kapanahunan. At doon niya ginawa na ang kanyang anak, God sent forth His Son, born of a woman, born under the law, to redeem those who were under the law, that we might receive the adoption as sons. Ibig sabihin, kita niya kasi lahat. At ang kita niya na magandang timing itong panahon ng mga Romans. At doon ipinanganak ang ating Panginoong Hesus. In God's perfect timing. Ibig sabihin din po ngayon, sa ating buhay, may perfect timing din ng Panginoon sa atin. Meron tayong inihiling. Meron tayong panalangin sa Kanya. Minsan, nagmamadali tayo. Minsan, sasabihin natin, ang tagal naman. Pero yung pala, may perfect timing siya para sa atin. Kaya minsan hindi agad-agad. Minsan naman, agad-agad ang sagot, di ba? Minsan, parang ang tagal naman, pero yung pala, alam niya kung ano ang mabuti para sa atin. Kung ano yung tamang timing para sa atin. Ngayon po, ito po ngayon ang challenge sa atin. Ephesians 5, 15 to 17. Tama-tama, 30 minutes lang tayo. Sabi, babasahin ko po maganda i-memorize natin to siguro, Kuya Marlon, pakibigay na lang. Yung pinakahuli, Ephesians 5, 15 to 17. Sabi po diyan, look carefully then how you walk. Sa ibang salin, how you live. Mag-ingat ka paano ka namumuhay. Not as unwise, but as wise. Making the best use of your time. Because the days are evil. Ibig niya sabihin dito, hindi natin alam kung hanggang kailan ang buhay natin The days are evil, masama. Pero we make the best use of the time that you have in this world. Therefore, sabi niya, do not be foolish. Huwag kang, ano ba sa Tagalog? Ano yan, kuya? Palalo. Ano ibig sabihin? Malalim ng Tagalog yun Hangal. Naku, mas masakit pala sa tenga yun. Yun na lang, palalo. Huwag kang pabaya. Siguro mas angkop Huwag kang pabaya. But understand what the will of the Lord is. At sige po. Yes. So nice. Kaya lalo
during our blooming years. Ito pa yan. Yung dito yung sana ko, by the hours and the month, we learn and fall, but during the blooming days, and then so sa buhay natin, Yes. yung mga kabataan, Yes. when we were young, it is our blooming days. That's the time. Tama po. Samantalahin. Samantala yung blooming days. Tama. Pero hindi tatanggihan din ito. Wala po ito. Ang galang. Kaya iba sila ko, Tama po. Yes. Tama. Tama. Yes. Tingnan niyo po ito, mga kapatid. Naalala ko lang po yung talata ngayon habang nagsasalita si Ate Cheno. Yung Ecclesiastes 12, verse 1. Ecclesiastes 12, verse 1. Tingnan niyo ah. Remember also your Creator in the days of your youth. Habang andun yung kalakasan mo. Before the evil days come and the years draw near when you will say, I have no delight in them. Totoo yun eh, no? Yung dating gustong-gusto mo gawin nung kabataan ka. Nung tumatanda ka na, ayaw mo na nun. Kung dati nagmomoling ka lagi, pupunta ka sa mga park, pagtanda mo, ayaw mo na nun eh. Iba, parang sawa ka na. Tapos sabi pa dito, and the years draw near when you say, I have no delight in them. Ang bigat na no? Tapos ito pa, before the sun and the light, the moon and the stars are darkened, lumabo na yung mata mo. And the clouds return after the rain. In the day when the watchman of the house tremble, nanginginig na yung tuhod mo. And the mighty men stoop, nakaano ka na, ano ba tawag doon? Tungkod ka na, nakaano ka na. The grinding ones stand idle. Medyo nabubungi ka na. Nauubos na yung mga ngipin mo. Because they are few. Kaya ang hirap ng kumain. Diba? And those who look through windows grow dim. Yung mata natin, lumalabo. And the doors on the street are shut as the sound of the grinding mill is low. Hindi mo na marinig masyado yung mga nangyayari. Lumalabo na. Humihina na rin ang pandinig mo. Ang sabi niya, bago mangyari yung mga yon, remember your Creator in the days of your youth. Ibig sabihin, huwag niyong pabayaan, huwag niyong sayangin ang buhay niyo. So, sa mga kabataan, o kahit sa atin, ng mga katandaan, may time na binigay sa atin ng Panginoon, lubusin natin. Let's make the most of our time here on earth to glorify God and to enjoy Him forever. At maipahayag siya sa iba. At makita ng iba, di ba? At the end of your life, kung nabasa niyo po yung kay Stephen Covey, yung 7 Habits of Highly Effective People, sabi niya, kung ang iisipin mo, ay yung kamatayan mo na, anong gusto mo na masabi ng mga tao ukol sa'yo? Parang nakakatakot isipin no? Pero yun kasi ang magiging goal mo. I want to be known as a man ganito, ganon. Opo. Ibig sabihin niya, at dahil gusto mo, halimbawa gusto ko maging makadiyos ako, at makilala ako na isang taong ang Diyos ang mahalaga sa akin, ngayon pa lang gagawin ko na yun. Ibibigay ko na ang buhay ko sa Panginoon. Hindi ko sasayangin ang bawat panahon para ang buhay ko ay mamuhay ng naayon sa kalooban ng Diyos. Magandang paalaala po yun sa atin. Our time is short. God knows kung kailan. Pero how is your time now?
sa mundong ito? How are you using your time now na ibinigay ng Diyos sa iyo? Are you making use of your time for the glory of the Lord? Ginagamit mo ba ang panahon mo ngayon para sa Panginoon? Remember your Creator in the days of your youth. Tayo po ay bukas sa panalangin. Wala po tayong breakout class kasi prayer Sunday po ngayon. So may konting break and then tuloy na po tayo sa breaking of bread. Tapos sa preaching service na. Sige po, mag-pray tayo. Panginoon, maraming salamat po sa katotohanan that you are an eternal God and you know everything. Alam na po ninyo ang buhay namin. At dahil diyan, napakasarap isipin na pwede po naming ipagkatiwala ang bawat oras, ang bawat minuto sa inyo dahil kayo po ang may control nito. At kailangan lamang pong ipagkatiwala namin ang aming buhay at gamitin ito ng lubos para po sa kalwalhatian po ninyo. Pagpalain niyo po ang bawat isa na naririto at palagian niyo pong ipaalala sa amin na huwag po naming sayangin ang mga oras, ang mga araw na binibigay po ninyo sa amin. At ang buhay namin ay gamitin namin para kayo po ay maluwalhati. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Thank you po sa ating lahat. So may 5 minutes or 10 minutes break and then diretso tayo sa ating breaking of bread.